Sino nga ba ang totoong destabilizer, mga kababayan? Si VP Sara nga ba na lagi nilang pinagbibintangan? Sa makatuwid, ilang mga entities na, mga kababayan, news personalities ang nagbibintang kay Sara. Kabilang na dyan si Montulfo, mga kababayan, na nagsabi na financier ito si VP Inday sa pagde-destabilize daw ng gobyerno. Pero, ang malaking katanungan, mga kababayan, si VP Sara nga ba ang nagde-destabilize ng gobyerno? O baka naman, ang totoong destabilizer, mga kababayan, ay si Bangag mismo? Dahil sino nga ba ang may hawak ng gobyerno ngayon, mga kababayan, di ba? Di ba pag sabihin natin, destabilize natin ang gobyerno, nawawala ang stability, mga kababayan? Oh, destabilize. Nawawala ang stability. Puno ng alingas-ngas ang gobyerno. So kaninong kagagawan ba ito, mga kababayan? Kay Sara Duterte? Sino ba ang nagpatakbo sa bansa ito? Di ba under the Marcos administration, mga kababayan, si BBM ang namumuno at under sa kanyang pamumuno, mga kababayan, lagpak ang ekonomiya ng ating bayan. Bagsak ang stock market, bagsak ang halaga ng piso, bagsak lahat ng moral, mga kababayan, pati na ang ating turismo. Lalong naghirap ang bansa, lumaganap ang krisis, at lalong-lalo na, mga kababayan, lumaganap ang kawatan at korupsyon sa ating bayan. So ang malaking katanungan, sino ba talaga ang nagde-destabilize dito? And who destabilizes who? Panoorin niyo po, ha? Destabilization plot. Yan ang bukang bibig, no? Ewan na natin, mga kababayan, mukhang palusot na lang yan nila Bangag, mga kababayan, dahil sa tingin natin, ang mga Bangag ang nagde-destabilize sa mga Duterte at ang kanilang mga kakampi. Agree ba kayo? Oh, di ba? Ang mga Marcos ang nagde-destabilize sa mga Duterte at maging sa gobyerno mismo, mga kababayan. Dahil ang lahat ng ito etong pagbagsak ng ating estado ng ating gobyerno, mga kababayan, ay dahil sa mga Marcos, hindi naman dahil sa mga Duterte. Sabi ni Yusek Claire, ano ba? Mga destabilizers daw. Dalawang super typhoon lang na sunod-sunod, may destabilization plot na. Destabilization plot. Eto, mga kababayan, sila lang din ng mga malilikot ang isip ang gumagawa-gawa niya na mayroong destabilization plot. Whereas, yung kanilang pagdidestabilize sa gobyerno, mga kababayan, sa pamamagitan ng pamamayagpag sa kurakutan, mga kababayan, sa ating gobyerno. That is the main, mga kababayan, destabilization na ginagawa ng Marcos administration. Kung hindi man sila kasali sa kurakutan, which is imposible, yung fact, mga kababayan, na kanila itong hinahayaan. Patawa yung mga nasa listahan. Patawa. Ano naman yung Buti hindi nagsali si si Guanzon, mga kababayan, sa listahan ng mga destabilizers. destabilization plot? Sinabi ba nila na it is to destabilize the government with the purpose of overthrowing it? Yun ang ibig nila sabihin. Para Kung gustuhin man mga kababayan, ni Sara, siguro matagal na. Maging si Tatay Digong, mga kababayan, umamin nung andito pa siya sa Pilipinas. Sinabihan daw siya, mga kababayan, go signal mo na lang, Tatay Digong. Mga military pa daw yan, mga kababayan, ha? Go signal na lang ni Tatay Digong ang kailangan. Pero ang gusto nila, si Tatay Digong ang umupo. Parang RevGov ata, mga kababayan. Pero si Tatay Digong, wag yan. Magulo yan. Ang advice lang ni Tatay Digong, mga kababayan, sa kanila, kung gusto nyo talaga i-fix ang government, ang iluklok nyo, wag politiko. Habang nasa RevGov daw, mga kababayan, maghanap kayo ng talagang diretsuhin talaga, mga kababayan, linisin na sa gobyerno. Dahil kapag politiko na naman, ilalagay din daw dyan, mga kababayan, mauulit na naman daw. Bago mag-election ulit, talagang i-overhaul, mga kababayan, ang ating government. Pero ang sabi ni Tatay Digong, magulo yan. So talagang kung gustong ma-destabilize, mga kababayan, ng mga Duterte, na sinasabi nilang destabilizer, matagal na dapat. it will send a chill down the spine Chill down of spine. the suspects. Ito praning lang siguro itong mga Bangag, mga kababayan, praning lang. Pero yung project nyo yan, na ibagsak nyo si Sara Duterte, Yan ang totoong destabilization, mga kababayan. Ang mga Marcos ang nagde-destabilize sa mga Duterte. Yan! Tapos ngayon, ituturo nila ang mga Duterte, kayo mga destabilizer. at lahat ng mga Duterte. Allies. Kahit sino na lang, dinadamay nyo. Kaya itong malaking 3 araw na sunod-sunod na rally ng Iglesia ni Cristo, Yan, kung magtuloy-tuloy yan, delikado si Bangag, mga kababayan. mga kababayan, sa October 16, umaga sa Luneta,
at sa hapon sa EDSA. Oh, posible yang mga kababayan, mauwi sa people power. People power na nga ito mga kababayan pero peaceful rally pa mga kababayan. Pero wag kayo. Kahit sinong banal mga kababayan, kung ipupush mo sa edge, lalaban yan. Kahit gaano kabait yan. Mas delikado pa yung mabait mga kababayan. Dahil kung magalit, talagang wagas. Malilintikan ka talaga bangan. Sa 17 din at sa 18, 3 araw po ay open po ito sa lahat. Hindi lamang po sa members ng iglesia. In So fact, open. yung mga- Guanzon, ang tanong lang, pwede bang manawagan ng Marcos resign? Pwede bang sumigaw, Marcos resign? Gusto namin sumali pero hindi namin mapigilang Marcos bangag, Marcos resign na sumigaw mga kababayan. miyembro ng Jesus is Lord ay pupunta din. Pupunta din, marami Pero rin sila. tayong mga hindi miyembro nila ay welcome na welcome po dahil ang So okay lang. topic naman ay ang pagtutol natin sa massive na korupsyon sa ating Sana manawagan na ang iglesia mga kababayan na mag-resign na si Marcos. Dahil wala na talaga mga kababayan beyond repair. sa Incurable na mga kababayan. Wala nang lunas sa itong administrasyon ng Marcos. na siyang nagdudulot ng kahirapan at kamatayan sa ating mga Pati kababayan. kamatayan. Ito bang mga rallying ito? Malacanang, sagutin nyo. Hindi na ba kami pwedeng mag-rally? Kasi baka destabilization plot din kami. Hindi na ba kami Si mga kababayan, si Congress Meow, wala na. Papunta na mga kababayan sa kangkungan, sa kulungan. Inciting to sedition. Tapos siseryosohin nila yan mga kababayan. Wala yung piyansa. pwedeng salita ng opinion namin na bangag kayo dahil destabilization na yan at illegal? Sige, ikulong niya lahat ng magsabing bangag mga kababayan. Ang dami Milyon-milyon ang nagsabing bangag sa BBM. Go ahead, ikulong ninyo. Tingnan natin kung magkasya kami sa kulungan. Pagkasabi nyo pa ng destabilization para kaming nung araw, sabihan ka lang ng NPA ka kahit di ka NPA NPA ka na. Di ba? Bintangan ka na. Tapos nung panahon ni Tatay Digong Duterte mga kababayan, sila nga, itong grupo ngayon ng naghaharing-uri mga kababayan, sila ang nangunguna mga kababayan ng Aus Duterte, Aus talaga ha. Yan ang destabilization, yan ang inciting to sedition. Kinasuhan ba sila? Hindi. Tapos sila pa ang may gana mga kababayan na patay na ang demokrasya. Ngayon, anong masasabi nyo ngayon? Hindi lang patay, kundi pa mga kababayan. Parang na double whammy pa. Baka nakalimutan nyo na matatanda na po kaming mga hanggang ngayon ay tumututol pa rin sa liberato ni Marcos. Thunderbolts na sila mga kababayan, Yung kanila mga kasamahan nga na mga rallyista dati mga kababayan na anti-Marcos, ngayon naging pro-Marcos. Ito na lang mga kababayan ang mga talagang legit na mga anti-Marcos mga kababayan dahil hanggang ngayon sinusuka pa rin ang Marcos Jr. Ang sabi nga niya mga kababayan na blessing in disguise na rin daw mga kababayan na pinainitan sila ni Romualdez, 'di ba? Hindi sila pinaupo PWD. Although nanalo sila mga kababayan, hindi pinaupo. Dahil malamang mga kababayan kung naupo daw sila doon, 19 Congress malamang nagkautang na loob pa siya mga kababayan. Kaya eto, siya na siguro mga kababayan ang nananatiling anti-Marcos dahil yung mga anti-Marcos dati mga kababayan na Renato Babalu, itong mga Makabayan Black, mga Raul Manuel, wala na. Dati-rati, diktador. Ngayon, wala ka maririnig na sabi diktador mga kababayan si Marcos. Itong mga kababayan, mga dilawan, mga pinklawan, nagiging soft sa mga Marcos. Ito na lang mga kababayan ang nanatiling pure anti-Marcos talaga, na dilaw. Matatanda na po kami. Dumaan na kami sa marami pang persecution ninyo. Pero 65 ka na ba, Rowena? Sana aabot ka sa edad ni Indrili, no? Uy, si Indrili, mga kababayan, ang sabi ng Daily Tribune at ni Jason, sa patay na daw. Buhay! Parang na-resurrect ba? Na-buyback mga kababayan ata. Nag-respawn. 103 years old na daw mga kababayan.
Pinatay na sa balita. And then ngayon mga kababayan, galing sa paghihingalo, lumalaban. Sige, Enrile, umabot ka pa ng 200. Pwede naman mga kababayan, umabot pa siya ng 200. Huwag mong ipasa yung bertud. Itong BBM administration, it's not new. Not you. It's not, sabihin mo, ay hindi, bagong Marcos ito, hindi, worse ito. Bagong worst talaga mga kababayan sa tingin natin. Mas malala pa ito sa tatay. Dahil yung tatay dati mga kababayan, kung mayroon mang pagnanakaw, sila lang. Hindi na hinahayaan ang kanyang mga tauhan na magnakaw mga kababayan. Kami lang ang kawatan dito. Dito kay The Junior mga kababayan, sama-samang babangag muli. Lahat na ng kanyang mga tauhan nagnanakaw. Dahil ito yung nag-promise sa inyo, kayo mga nabudol kayo, ito yung nag-promise sa inyo si BBM. Alam mo, Guanzon, kung bakit napilitan kami sumuporta kay Bangag. Dahil sa aming muhi sa mga dilaw at sa mga komunista. Sinusuka namin mga kababayan ang mga dilaw. Ayaw namin kay Leni Robredo dahil dilaw at saka komunista. Ay, hindi naman komunista. Inline mga kababayan, di ba? Mga makabayan black kampi sa kanila. Ayaw namin. Isa rin kayo na mga dilaw kung bakit mga kababayan napilitan kaming sumuporta kay Bangag. Kahit kung hindi si Bangag ang mananalo, si Leni Robredo. So hindi rin natin kasalanan talaga mga kababayan. Dalawa lang silang mga kababayan, nagfa-fight ng close fight, hindi nga close fight. Yung pangatlo, malayong-malayo na mga kababayan. Pero ngayon nga natin napagtanto, siguro mga kababayan, kung si Lutang pa ang nanalo, baka hindi pa napatapon si Tatay Digong doon sa ICC dahil kahit papano, abogado yung si Lutang mga kababayan. Gayon pa man, what is done is done. Ang tanging hiling lang natin sa ating mga nabudol mga kababayan tanging hiling na, never again to Marcoses. Kahit sino pa yan mga kababayan, huwag nang magtiwala sa mga Marcos. Enough is enough. 2 beses na tayong nabwisit ng mga Marcos Senior, Marcos the Junior, and then bubudulin pa tayo ng iba pang mga Marcos mga kababayan. In the future, no way. Matuto na tayo. At sa mga Marcos loyalists na he wants to recover his father's name. Ano pang i-recover doon mga kababayan? Na gusto niya lang matutuwid. Matutuwid o matutuwad? Ang pangalan ng ama niyang Ferdinand Marcos at maiba naman ang tingin ng kasaysayan sa kanya. Lalo niyang sinira mga kababayan. Kung papipiliin tayo, doon lang tayo sa senior. Abay, dapat bumangon ang tatay mo sa'yo at bumangag! pagjumbag-jumbagin ka para tumino ka. Batukan mga kababayan. Nakakausap pa daw niya mga kababayan. Lumala pa. Talaga. Kaysa dun sa martial law. Tignan mo nangyari sa atin ngayon. Minus na sa 41% sa foreign direct investment. Sinabi ko na yan. Talaga. Months ago pa mga kababayan. Nawala na ang Ayaw nila umamin, no? Ang sabi nila, ang dami na nanumbalik na daw ang mga investors at tiwala ng mga negosyante mga kababayan. Bakit nag-negative? 40% mga kababayan ang ibinagsak. foreign capital na papasok sa atin. At wala nang bagong mga negosyo, wala nang dagdag o bago. Nadisgrasya pa ang ating investment sa stock market mga kababayan. So Lord, balik niyo ang pera natin. Mga trabaho. Yan po. Ang kahinatnan ng administrasyon na kurap. Kaya ito pong bagyo, hindi po ito coincidence. Hindi po ito climate change lang. Tingnan nyo naman ang timing ng bagyo. Kaya ito pong pagpuprotesta natin, wag po kayong matakot na tayo naman ay tatawaging destabilizers. Dahil tayo ay nag-exercise lamang ng ating constitutional freedom of speech. Baka kasuhan, di ba? Si Meow Meow at saka buti naman si Singson mga kababayan, dinrap nila yung nadap na ba yung kaso na inciting to sedition? Mukha. Dahil, mga kababayan iba ang ikakaso nila, plunder. And to air our grievances against our government, against the government of BBM that has failed us. And the whole world is watching. The whole world is watching. Sama po kayo sa mga rally sa November 16, 17 at 18. Ano man po ang relihiyon nyo, dahil hindi po ito batay sa relihiyon lamang ang ating
pagtutol sa gobyernong Pwede sumigaw ng Marcos resign. O Marcos bangag o ganyan. Marcos resign na lang kung ayaw niya sa bangag. Papaalam muna kami na sisigaw kami ng Marcos resign. kurakot Marcos kurap. Sana walang sana walang restrictions mga kababayan. at sa gobyernong incompetent. 16, 17, 18 po sa Luneta. Pwede sa EDSA. Itong mga mga kababayan, bias din itong namumuno sa EDSA mga kababayan, yung mga pare at madre. Kapag pro Duterte rally mga kababayan, itataboy nila. Bawal sa EDSA shrine. Pero itong mga makakaliwa, andun talaga. Nang babastos pa mga kababayan. Grabe. Libreng-libre na pumatong sa EDSA shrine. At sa EDSA. Kaya mga kababayan, itong destabilization na announcement nila, this is for the purpose of scaring all of us para hindi po tayo pumunta sa mga rally. Mayo po kayo Paano nila mga kababayan ikukulong? Milyon. Sige, kulong niyo milyon. para sa bayan natin. Tumindig kayo. Tindig Pilipinas. Tumindig kayo. Kahit saglit lang kayo doon, tumayo po kayo para mabilang kayo. Stand up and be counted. Show your love for your country. Join the rallies kahit saan man kayo. Kahit sinong rally, sinong grupo ang gusto nyo salihan, sumali po kayo. Sali. Sumali po tayo. Laban sa BBM administration na korap Kurap talaga. Incompetent. Incompetent. at mapaglinlang. Papambudol. O mga kababayan, ano tingin niyo dun sa rally ng Iglesia ni Cristo na Rally for Peace? I love it. I love it. Unity. Huwag ismulin ha. 1.7 something million. Alam nyo, ang mga bangag ng mga kababayan, mayroon silang parang social media campaign ngayon para siraan ang INC. Tingnan nyo mga kababayan, kaliwat kanan ang kanilang post. Pinapalabas nila mga kababayan na wag daw magpapaniwala sa INC dahil kulto. Yan ang pinalaga ni Atty. Topacio mga kababayan na isang INC member Na-offend siya mga kababayan dahil tinawag silang kulto. At ang nagpapakalat nito mga kababayan ay yung mga kampo ni Bangag para i-discredit mga kababayan sila. Yun. Yung estimate doon. At nakita ko doon sa post ng isang friend. Sino friend? From the top ng kanyang condo, nakikita niya yung mga makirali doon sa Quirino Grandstand na punong-puno. Oo, dati mga kababayan, punong-puno talaga. So, hindi yun fake news. Mm. At, of course, Kagaya nung yung meeting de avance ni Tatay Digong mga kababayan sa Luneta. Punong-puno. marami ding galing sa provinces kasi may mga bus na galing sa mga Pampanga, Bulacan. Pero parang ewan na natin kung mapupuno ngayon mga kababayan dahil dati, isang araw lang yun, sabay-sabay sila mga kababayan. Ang sabi ngayon dati, parang may schedule daw mga kababayan dahil hindi naman pwedeng walang alisan ng 3 araw, di ba? Ngayong araw na ito, itong grupo, o baka hati-hatiin mga kababayan. Dahil matutulog din naman yan kakain. Pero sana mga kababayan, yung ibang mga kababayan natin sumama. Tama na mga kababayan. Etong mga rallying ito mga kababayan, panawagan naman ito na umalis na si Bangag. Dahil alam naman natin, sino ang naniniwala mga kababayan na kaya pang magbago ni BBM? Hindi na. Nasa dugo na mga kababayan ang At pagiging nationwide, meron pa Marcos. sa Bacolod, Cebu, mga ganun. So, hindi fake news. In Manila alone, 1.7 something million ang iglesia at kanilang allies. Remember, allies, di ba? Sino ang kanilang mga allies? Sino yung mga politiko sa, for example, Manila, di ba? Kasi ang venue Manila So, andun si Mayor Lacuna, andun si Mayor Lacuna, hindi na yan Mayor. Isko. Isko Moreno, allies nila. But what does it mean, no? It means that Si Isko mga kababayan, lumipat na ba? O lang yun? Instance lang yun mga kababayan. Siguro no choice si Isko nung bumisita si Bangag mga kababayan. Sana nga hindi na mga kababayan na convince si Isko kay kay Ngagba. the supporters of Sara Duterte and former President Duterte, led by the Iglesia, can muster 1.7 million, no? And stay for 1 day. Pero 3 days May discipline sila.
Pero yung rally ng mga Pulangaw, mga kababayan, mga dilaw, kinahapunan na dumami mga kababayan dahil mainit. Mainit ang araw. Ayaw na masira ang kanilang skin. Can they sustain it? We do not. Yung INC mga kababayan, mula umaga hanggang gabi. Grabe, no? Grabe sakripisyo din yun mga kababayan. Kasi isang araw lang naman, di ba? Para sa bayan. Pero nationwide. Now, abangan natin kung sa 31 ang Clergy and Citizenry for Good Governance na rally ay makaabot ng 1 million sa EDSA Shrine. Now, ito naman, ito yung mga allies naman. Allies. Kakamping, yung mga nag-EDSA, Ano sa 30? Yan, wala tayong tiwala dyan mga kababayan dahil nahaluan na ng mga yung parang mga makakaliwa, mga anti-Duterte mga kababayan na sa halip na ang isigaw BBM resign. Sara Duterte resign. Lord. yung mga middle class, Wow, mga alta. at Mga sosyal kuno. Catholic religious. Diyos ko Lord. Tayo mga kababayan, miyembro tayo ng Simbahang Katoliko pero ang hindi lang natin nagustuhan, itong ibang leader mga kababayan ng ating simbahan, mga madre, mga pari, nasobrahan na mga kababayan sa pagiging lalong-lalo na sa parang ang may taint na mga kababayan sa pagiging makakaliwa. Ewan lang natin mga kababayan. Diba ang sabi ni Ka Eric, mayroong grupo ng kaparian, kamadrehan sa simbahan mga kababayan. Mayroong grupo dyan na infiltrated by the NPA. Kaya nagagamit nila ng shield yung mga kababayan Yan lang ang ating hinanakit dyan sa ibang leader ng ating simbahan mga kababayan. Catholic religious. Now, noong EDSA 1, nakita natin na it was really a call led by, di ba? Cardinal Sin, walay ang EDSA 1 mga kababayan. EDSA 1, although napatalsik si Marcos, pero ang pinalit mga kababayan, isa ring bulok. Pareho sila mga bulok mga kababayan actually. Yun sana hindi naman nanalo yung si Curicong mga kababayan. Gusto natin na alis si Marcos. And then, sana mga kababayan, nagkaroon ng talagang election afterwards. Wala niluklok lang si mga kababayan, Curicong Aquino, via RevGov. Cardinal Sin. So, nung nawala si Cardinal Sin, it was a major loss. Diba? Ngayon, walang leader sa Catholic Church. Ngayon, Guanzon, di ba, agree ka na yung mga kasamahan mo na nagrarally noon sa anti-Marcos mga kababayan. Agree ka ba nga nananatili silang anti-Marcos o mga pro-Marcos na sila ngayon? Nagiging pro-Marcos sila mga kababayan dahil ayaw nila sa Duterte. Ay nakong mga animal. Grabe. Eto mga kababayan, original anti-Marcos na nanatiling anti-Marcos. Pati na rin si Roque. Pero minsan mga kababayan si Roque, naging pro-Marcos nung panahon ng eleksyon mga kababayan. Tapos balik ulit ng anti-Marcos. Pero ito talaga, nananatiling anti. Who calls for, let's say, pwede ka maging senador. Susuportahan ba ninyo mga kababayan na maging senador ito? Gusto natin iluklok ito sila. Sige, Atty. Guanzon, tumakbo ka na senador. Against corruption and the reform in government. Except ito, yung Pwede ka namang mag-call out mga kababayan. Pero be reasonable, no? If ever mga kababayan, senador na siya. Tapos, call out niya si Sara. Hindi katulad ng ibang mga dilaw na kahit walang mga mga kababayan, mga basihan. Kung mayroon ka nakita, go! Pero isa lang ang maa-assure natin mga kababayan. Kay VP Sara, wala talaga yung isyong kurakutan. Never. Yung confidential fund, yung ganyan. Hindi naman yan kurakot Sila lang ang nag-speculate mga kababayan, nagtatanim na intriga na kinurakot ni Sara. Pero nagagamit yan ng tama ni VP Inday mga kababayan. clergy for good governance. So, ito yung what we should watch out for kasi bagong development siya. Bagong Pilipinas, ang labas bagong parang mukha. Magiging clergy and citizenry and allies. Alright, so allies. Allies. Ay, imagine kung magsabay yan. Yung mga DDS, INC, Kay OJC. yung clergy and citizenry, tsaka yung
iba pang groups. Oh. Now, that will be something. Pinakikita natin sa ibang bansa na nangyayari yan. Oh, wala na. Lalong lalagapak mga kababayan ang itong ating ating ekonomiya. Bad for the economy yan mga kababayan ay. Pero anong magagawa natin mga kababayan? Anong magagawa natin? Talagang sukdulan na ang kasamaan mga kababayan under Marcos administration. Ito, pag papatuloy itong rally mga kababayan, hanggat hindi bababa si It Bangag. sparks. Mm. That huge mass base of protest Mm. will really spark something. Di ba? Mm. So, what that something is, we do not know. So, maging ano po tayo? Maging, what do you call this? Mapagmasid. Mapagmasid. Maging analytical tayo. Dahil, ngayon, start pa lang ng year, pero mafe-feel mo na ang gobyerno natin ay Hindi start ng year, November na eh. nakaka-feel na rin sila. Tapos, patapos na si Bangag mga kababayan. Less than, na lang yan mga kababayan, less than 3 years. O, 2 years na lang mahigit. Konting tiis na lang. That this government is under siege. But, let's see kung gaano karami ang sasali sa January 31 at ano po ang mga issues na dadali nila at ipagsisigaw nila doon. Kaya, mga kababayan, maging analytical tayo, and let's take a stand for our country. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng Tingnan nyo, habang mga kababayan, nagrarally-rally tayo. Etong Bangag mga kababayan, parang nagsipag-sipagan. Mahigit 3 years ang nagdaan mga kababayan. Pinabayaan niya itong mga iskinita, mga ilog mga kababayan, mga sapa na mabulok. Pina-accumulate ang mga basura. Ngayon mga kababayan, nagsipag-sipagan. Whereas, kung ginawa lang niya ang kanyang trabaho dati pa lang mga kababayan hindi yan magkakaganyan. trabaha na layong linisin ang mga creeks sa Ngayon lang naglinis-linis mga kababayan na dapat sana trabaho nyo yan. Ginawa nyo yan since naupo kayo. Kagaya ng panahon ng Tatay Digong, di ba? Wala masyadong ganitong baha mga kababayan. Dahil well-maintained itong ating mga iskinita, mga ilog mga kababayan, mga kanal. Tinatanggalan ng basura. Ngayon, si BBM after 3 years, ngayon palang naglilinis mga kababayan dahil gustong magpasikat na mayroon daw siyang ginagawa. at siguruhin gumagana ang mga Nagba! pumping stations. Kasama rin dito ang DPWH, mga LGU at mga miyembro ng Oh, pribadong tapos ngayon nagyabang mga kababayan. Anong ginawa nyo for the past 3 years? Bangag. At live mula sa Parañaque, nasa frontline ng balita Oh, live si pa. Maricel Halili. O Halili, sige, anong nakikita nyo dyan, Haligi? Iki, sinimulan nga ngayong araw yung Oplan kontra Baha. Makikita mo dito sa aking likuran, isang creek dito sa Parañaque. Oo. Sinisimulan nila yung paglilinis nitong Ngayon lang nagsimula after 3 years mga kababayan Hindi ganito karaming basura mga kababayan ang makukuha mo kung nilinisan mo lang yan from the start. Naupo siya mga kababayan. Wala Natulog sila sa pansitan mga kababayan at ngayon, binahana. Ngayon lang naglinis-linis. Eto mga kababayan, after ng itong propagandang ito, papabayaan na naman yan mga kababayan. Mapupuno na naman yan basura. I-maintain nyo yan. Kabahon nyo nga yan araw-araw. Hindi nga dapat special ito mga kababayan dahil eto ang bare minimum na dapat nilang gawin. Araw-araw, everyday. creek na ito at nagdala na rin sila ng mga equipment nang sa gayon ay masimulan na rin yung dredging. Sabay-sabay ito ni Gihak. Alam nyo, Bangag, di ba ang sabi niya mga kababayan, 1 milyong pabahay kada taon? Na bumagsak mga kababayan sa 100,000 na lang at hindi pa nga natapos ang ilan. Alam nyo kung anong i-priority nyo. Yang mga bahay doon mga kababayan, sa Eskinita, diyan sa mga mga kababayan, river banks. Yan yan ang nagtatapon ng basura dyan. At besides mga kababayan, flood-prone area, yan din ang mga nadidisgrasya kapag may baha. Yan ang i-prioritize ninyong ilikas dyan sa mga pabahay ninyo. Tapos, para hindi na mga kababayan, malagyan ng bahay, lagyan nyo ng pader, flood control at the same time. Tingnan nyo mga simpleng common science lang mga kababayan. Bakit hindi ito naisip ng mga kababayan ng mga Bangag? Bakit hindi yan naisip? Kanina, pumunta dito mismo sa lugar na to si Pangulong Bongbong Marcos kasama si DPWH Secretary. As if na mga kababayan, kailangan
Etong ginawa niya ngayon is extraordinary na dapat na siyang bigyan ng award mga kababayan at standing ovation. Bangag! Trabaho mo yan. Sa makatuwid mga kababayan, basic yan na dapat trabaho nila, ginagawa nila. Ngayon, parang espesyal na sa kanila mga kababayan, naglinis-linis ng Vince kaunti. Lizon, in mga private sectors, of course, kasama dyan, chairman ng TV, Naglag na siya mga kababayan, naglag na siya. Ayan, ayan si Ngag-Ngag, oh. simultaneous na paglilinis Oh. ng lahat ng mga waterways. Tapos ang ganito, ang kasunod dito mga kababayan, mga pautot niyang ganyan, tataas agad ang rating daw mga kababayan. Ay nako, may reason na naman sila para good job na daw si Bibi Angag. Kasabwat nila, ang kasabwat nila ngayon mga kababayan, media na lang. At saka yung mga rating. Yan na lang ang kanilang kakampi. Ewan lang natin kung bakit kumampi mga kababayan. Magkano ang dahilan? Sa Metro Manila at sa mga kalapit na lugar nito. Makikita natin dito sa aking likuran. Oh, ganyan karaming basura. Kung nililinis nyo yan araw-araw, everyday ha, which is, yan naman talaga dapat ang ginawa nila. Hindi ganyan karaming basura ang makukuha dyan mga kababayan. Mga equipment na ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, matagal na nakatago sa DPWH. Oh, matagal na palang nakatago. Bakit? Kulang talaga mga kababayan. Kulang sa common sense. Etong naupo lang sa pwesto mga kababayan na kumubra lang ng sweldo. Tapos hindi nagtatrabaho. Itong epekto. Ngayon nagpapasikat and then later on yan mga kababayan, magpa-party na naman yan. Inihahanda daw kasi ito ng ahensya para sa the big one. Akala natin tumatai mga kababayan, Parang tumai talaga, One ng magamit. Pero sabi ni Pangulong Turo-turo, no? Mga demonyo. Marcos, baka ito na yung tamang panahon para gamitin itong mga equipment na ito. Ngayon pa ang tamang panahon, Diyos ko. Dapat dati mo pang ginawa yan, bangan. Kaya ngayon, sinisimulan nila yan dahil ang paliwanag ni DPWH Secretary Vince Lizon dito, magkakasabay na paggawa yan ng dredging, pagsasaayos ng water. Ay nako. Huwag nyo kaming lokohin, magtrabaho na lang kayo. Tapos, hindi lang isang beses dapat yan ha. I-maintain ninyo para hindi mag-clog up yung mga waterways at mga mga kababayan. Daanan ng ilog. Bangag. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post comments below.